Ito ang pinakamalupit na skyway sa buong mundo ay matatagpuan sa bansang Di ko alam anong ginagawa nila sa lupa nila. Tingnan mo. Pati yung highway sa ciudad. Pero makikita mo dito, tanggal yung stress mo dito. Kaya pala dun sa bansa nila, ang mga driver ng sasakyan ay hindi talaga, kumbaga, bawas aksidente binto. Kasi yung mata mo, instead na aantukin, talagang malilibang yung mata mo dito sa pagtingin-tingin sa mga bulaklak yan. Kasi mga bulaklak ang tinatanim dyan. Ibig sabihin, hindi po yung bulaklak na plastic o talagang pure na bulaklak yan. Tuwing bumabiyahe ka, tinaantokin ka, talagang dilat na dilat yung mata mo dyan kasi gusto mong titingnan yung mga magandang view. Yun ang kagandahan doon. Kaya pala sa ibang bansa din tong paraan nila na bawas aksidente. Na konti lang yung mga aksidente niyan mga Kyle, biruin mo naman kahit naantok-antok ka, biglang nadilat ang mata mo. Kasi tingnan mo yung magandang view. Oh, tingnan mo. Ang pinakamaganda pa, pag makikita mo yung tulay na ito, hindi siya maitim, hindi marumi. Talagang, instead na yung mata mo ay papunta sa marumi, kung ba na-attract mo yung mata mo na mahihila yung mata mo na pupunta sa mga decolor-color mo yan, no? Kaya kung marumi ang mga skyway mo dyan o pusti ng skyway, hindi mo mapapansin. Ay tulad niya, no? Ang loop, talagang malaking tulong talaga to sa mga biyahero, sa mga driver. Nako, talagang maging healthy ang mata mo dito. Dahil sa ganitong paraan, biruin mo naman, no? Ikaw pa naman. Patulog-tulog ka pa dyan, bumibiyahe ka, nako. Hindi mo makikita yung magandang view, hindi mo mapakinabangan yan. Libre lang manood. Pero kung makikita mo rito yung skyway kasi nila, patong-patong din tulad sa atin. Pero sa atin kasi, wala kang nakitang pananim dun sa gilid ng karsada na yan, no? Yun sa kanila, talagang malupitan talaga, oh. Yan, oh, may truck na talaga dumadaan dyan, oh. Nako, talagang, iwan ko. Mga ganitong idea mga kaidol, nilagyan talaga nila ng maintenance kung sino marunong mag-alaga ng bulaklak. Ayan, yun talaga ang trabaho niya. Kung sino manamahang taga-dilig, yan kasi ligan din yan. Di ko alam kung naka-automatic system na to siya, no? Kapag inuon mo yung grapo, automatic madiligan lahat ng mga puno. Siguro, dilig-diligan mo ng tao lang yan o gagamit ka ng bumbero, nako. Mukhang alanganin. Maraming matamaan din kasi maraming sasakyan din sa babae. Ang ginagawa dyan, automatic na sprinkler yan. No, i-on na yung tubig dun sa pinakapuno niya. Pag-on yan, talagang automatic na didiligan na siya. Ang kagandahan kasi dyan, yung bulaklak na yan, pati yung puno kahoy, kasi yun naman talaga inalagaan nila, nakakatulong din doon sa lugar nila na hindi siya lalong umiinit yung lugar nila, no? Alam mo naman, sa ibang bansa, minsan sobrang init talaga ng panahon. Pero doon sa kanila, baliwala yung init ng panahon kasi malaking tulong pala yung mga tanim-tanim na puno dyan, no? Inalagaan talaga nila. Sa ilalim ng tulay, may kahoy talaga yan. Ay, sobrang lamig siguro. Maraming dyan. Maraming nagtitinda dyan. Hindi mo na nakikita. Kasi masarap magtinda-tinda dyan, no? Nako, siguro baka may peaceful pa nga dyan, eh. Ang inupit ng idea nila, kulay pink pa talaga yung bulaklak na to, no? Oh? Talagang makikita mo dito parang nilalagyan ng tila pero hindi yan tila, may kulay-kulay yan. But ibang klaseng mga kulay-kulay mga idol ang nilalagay dyan. Yun talaga, hindi nakakasawa panoorin niya. Kahit pupuntahan mo yan, nako kasi siyempre kailan mong gastos-gastos mo ng pamasay kung pumunta ka pa dyan. Pati yung mga palaruan nila nasa bundok yan na. Oh? Akala mo sa siyudad yan wala, tingnan mo, nasa gubat na nga yung mga daanan, eh. Nilalagyan nila ng
ng overpass para dadaan yung mga tao kahit sa pumunta na siguro. Marami ka makita sigurong unggoy dyan.